Blood Preacher. Ito po ka Blood Preacher Kuya Richard Palmones. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ko, Preacher Brother Leo Solomon. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. O pagpalaman banal sa langit, pinakamamala po Jesus, maraming salamat po, mahal po noon, na dinako mo kami sa iyong panambahan, taglay namin ng kagalakan, kalakasan, ang mga pag-iingat, mga proteksyon, mga pagpapalat, biyaya, sampu ng aming mga mahal sa buhay, sa iba yung dagat, sa ibang bansa, sa amang dako, na patuloy mo silang nililigtas, patuloy mo silang nilalayo sa lahat ng uri ng makaramdaman. Maraming salamat po sa aming tao sa pusong inalay, na papurit pagsamba, malapit noon sa mapuring awitin, sa mga joyful songs, solemn song, sa mga patutuo, malapit sa mga awitin, ng mga langit ng chord sa pagbibigay, at higit sa lahat sa aming pag-aaral ng salita na pagkain ng aming espiritual, lang isa niyo bang lingkod, ganang akin, wala akong magagawa sa ilong kumasa nagtitiwala, tumimo to sa puso't kaisipan, ito may pamuhay namin, at higit sa lahat, malapit noon, sa kaligtasan sa bawat sa amin, pagpalain mo kaming lahat, malapit noon, sa unang dalangin, pagluhod po ng aming ginagat minamahal na Pastor Willie Estrada Almeida, sa pangalan ng Jesus, lahat ng gawa ng kaaway, daw sinas kasaut in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Una po sa lahat, ang pinakamataas na papurit, pagsamba, pagwalati sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At pagbati at paggalang po sa ating pong ginagang evangelista Willie Estrada Almeida, at kabalik at katuwang po ang lahat na mga beloved children, at gayon din po sa maginitawang aral turo po ng ating pong beloved isang Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon po sa lahat ating mga inibig minamahal nating mga kapatiran, sa lahat po ng mga baguhan, sa mga datihan, sa lahat nating mga panauhin, sa ating mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, at sa lahat ng mga manunugtog, sa lahat ng mga awit, sa lahat ng mga mananampalataya, sa aking kapwa kong manggagawa, at muli, ang pinakamataas na papurit pagsamba, pagwalati sa ating pinakamamahal na Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. At tayo po, mga minamahal, ay dadako po sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon sa lahat po natin mga webcast viewer, mga minamahal sa ibang bansa sa mga oras na ito. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon sa lahat po nakatuon sa ating banal na gawain dito, higit sa lahat sa panambahan ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po, mga minamahal, ay magbuklat po ng ating mga banal na kasulatan. Dito po tayo, mga minamahal, sa Lumang Tipan. Dito po sa Jeremiah chapter 27:23 sa English po, at Deuteronomy chapter 30 verse 10 and 11. Pakibasa sa English. From the book of Jeremiah, chapter 7, verse 23. But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye on in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Tagalog. Dito po tayo sa aklat ng Jeremias, ang kabanatay 7 at talatay 23. Kundi ang bagay na ito ang inuutos ko sa kanila, na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan, at magsilakad kayo sa lahat ng daan na inuutos ko sa inyo, sa ikabubuti ninyo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nung tayo po, mga minamahal, ay sumunod, nung tayo po'y tumalima at tayo po'y
gumanap ng kalooban ng ating mahal na Panginoon sa utos ng ating dakilang Diyos sa pangangaral at pagtuturo po ng ating beloved, praise in the Lord, ating ginagaling Evangelista Willis Almeida at beloved San Pastor Lina C. Almeida, noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, nung tayo tumalima, lumakad tayo sa utos ng mahal na Panginoon, tayong lahat ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ko dito, kung hindi nga ang bagay na ito inutos ko sa kanila, aking sinasabi, iyong dinggin ang aking tinig at ako'y maging inyong Diyos at kayo maging aking bayan, ay magsilakad kayo sa lahat ng mga daan na inutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. Ibig sabihin, mga minamahal, sa ating po mga mananampalataya, sa lahat po ng mga tumalima, sa lahat ng gumanap ng palatuntunan ng utos ng mahal na Panginoon, ito ay nakakabuti, ito ay maganda, ito'y pagpapala sa atin dahil sumunod tayo saan po? Sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ating pagsa, mga minamahal, ang pagsunod sa ating Diyos, ang pagsunod sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nung tayo po'y gumawa ng kalooban at tayo sumunod, anong nangyari sa atin, mga minamahal? Kaya ang sabi nga ng ating kapatid kanina, mga minamahal, nung siya po ba kaya nagpapasalamat, anong sabi ng ating mahal na pastor? Hindi ako maglalayang sa langit at malakapantanon. Yung kanyang desire sa mahal na Panginoon, bagamat gano'n ang kanyang kasuotan, sinikap niya, mga minamahal. Amen? Nakita ng mahal na Panginoon yung kanyang faith, nakita ng mahal na Panginoon yung kanyang pananampalataya, mga minamahal. Kaya yung siya ay nagpalayan sa ating mahal na pastor, doon sa krusada, doon sa mananagawain ng mahal na Panginoon, anong naganap, anong nangyari? Ibinigay ng Diyos, ipinagkaloob ng Panginoon. Ano po yun? Yung kanyang kagalingan at katugunan sa kanyang panalangin. Isa rin po tayo dyan sa napabilang sa pagtalima at pagsunod, nung tayo gumanap ng kalooban ng Diyos, laksa-laksang mananampalataya, libo-libo milyon, ang lahat ng pinagpala ng ating mahal na Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang bayag, sa buong sanlibutan, mga minamahal. Pinagpala ang mga mananampalatayang tumalima at sumunod sa salita ng mahal na Panginoon. Kaya nung tayo po'y gumawa, mga minamahal, bagamat maraming adlang, maraming gawa ng kaaway, maging sa ating pamilya, hindi tayo natinag, mga minamahal. Gusto natin, mapuluguran, gusto natin ibigay at ipagkaloob ng Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ang utos ng Diyos ay hindi po mabigat. Amen? Everybody say, praise the Lord. Hindi po mabigat, mga minamahal, dahil meron tayong Espiritu ng Diyos, meron tayong banal na Espiritu ng mahal na Panginoon na pumasok sa atin. Dahil nung araw, hindi pa tayo Kristiyano, nung araw, hindi pa tayo mananampalataya. Napakahirap nating masunod at maganap ang panatuntunan ng mahal na Panginoon, ang utos ng Diyos. Amen? Doon na lang sa kabanalan, mga minamahal. Di ba nung sanlibutan tayo, hindi natin maganap yan, ang kabanalan. Ngunit nung tayo po'y tumalima, napakinggan natin, ang pagsunod, ito po'y mabuti, ang pagtalima, ay ito'y pagpapala sa atin. Basahin natin ang Deuteronomio 30, 10 hanggang 11. From the 5th book of Moses called Deuteronomy, chapter 30, verses 10 to 11. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, to keep his commandments and his statutes which are written in this book of the law, and if thou turn unto the Lord thy God with all thine heart and all thy soul. For this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither it is far off. Amen. Tagalog. Ito po sa aklat ng Deuteronomio,
Kapitulo 30, versikulo 10 hanggang 11. Ganito pong pagkasabi, kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin mo ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan. Kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. 11. Sapagkat ang utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo ni malayo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po mabigat, mga minamahal, totoong hindi malayo sa atin, mga minamahal, ang utos ng mahal na Panginoon dahil meron tayong Espiritu ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Nang tayo tumalima, nung tayo sumunod, saan po, mga minamahal? Sa inuutos ng mahal na Panginoon, nabasa natin sa banal na kasulatan na ipinaunawa sa atin ng Diyos at pinaunawa sa atin ng ating mga magulang sa Panginoon na buong tapang na ipinangaral ang salita ng Diyos. Nung tayo po, mga minamahal, nakapakinig, nung tayo po yung tumalima, sino po yung pinagpala? Di ba tayo rin po mga manampalataya? Amen? Dahil nung araw hindi pa tayo Kristiyano, nung araw hindi pa tayo mananampalataya, mga minamahal, hindi natin magawa, mga minamahal, ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi pa nga, everyday, umaga't gabi, lagi nating luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon, papurihan sa praising song, sa prayer, mga minamahal. Tayong lahat ay natuto, tayong lahat ay kinabagan ng mahal na Panginoon. Amen? Itinuro sa atin yan ng ating mga magulang sa Panginoon nung tayo naman sumunod, mga minamahal, sa pagpupuri sa Diyos, sa pananalangin, and passing in prayer, mga minamahal. Anong nangyari na ganap? Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil nung araw, hindi mo magagawa yan. Anong ating mga inaawit? Nung tayo pa yung mga sanlibutan, mga awiting hindi kalugod-lugod. Mga awiting makasanlibutan, mga minamahal. Yung ating mga kasuotan nung araw, hindi rin kalugod-lugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Di bali tayong sabihin na pangit, mga minamahal, ngunit maganda naman tayo sa paningin ng ating mahal na Panginoon na tayo po yung mga prinsesa at prinsipe. Tayo po, mga minamahal, ay kinahabagan ng mahal na Panginoon. Amen? Di ba lang sanlibutan tayo? Sabi nga ng patotoo ng ating kapatid, kung ano yung pinaka-uso ng mga kabataan, uso ng mga kababaihan, yun ang kanyang sinusuot at kanyang kasuotan. Ngunit kung siya naging Kristiyano, napakinggan niya ang Word of God, napakinggan niya ang salvation, ang salita ng ating mahal na Panginoon, lumakip sa kanya, mga minamahal, yung siyam na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, napamuhay niya ang kabanalan, napamuhay niya ang pagpupuri, ang pagpapalaga sa pagdalo at pagpapalaga sa paglilingkod, napamuhay niya yung pagbibigay at higit sa lahat, yung kanyang pagtalima sa utos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya po ang salita ng Diyos, ang salita ng mahal na Panginoon, kung tao sa puso natin susundin, yung willingness, mga minamahal, tao sa puso mong gagawin na merong kasamang panalangin at pagpupuri sa mahal na Panginoon, kakahabagan ka at ibibigay at ipagkakaloob. Ano po yun? Yung kailingan natin, yung katugunan natin, dahil subok na natin dito, ang ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Diyos na buhay. Kaya nung tayo naglingkod, nung tayo po ay sumunod, tumalima, saan po? Sa utos ng mahal na Panginoon, nakayanan natin. Mga pagsubok o mga trials. Naging managumpay tayo, mga minamahal. Hindi tayo nanghina. Lagi tayo nagsusumamo, nagpupumilit, lagi pong nananalangin sa mahal na Panginoon. Kaya dumating yung mga trials, mga minamahal, lalo tayo nagpupumilit, nagkumapit tayo. Alam natin, ibibigay at ipagkakaloob ng Diyos yung sacrifice natin, napakalaking pagpapala na ibibigay at ipagkakaloob ng Diyos. Amen?
Yan ay napatunayan natin bilang isang Kristiyano. Sabi pa, kung ako yung iniibig, tutuparin nyo ang aking mga utos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sabi nga dito sa ating binasa, sa 11, Deuteronomio 30:11, sabi pa nga dito, sapagkat ang utos na ito sa aking inutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo ni malayo. Di ba pagkusang loob na sinunod natin ang utos ng ating magulang na walang murmuring? Di ba pag natapos natin, sasabihin mo sa iyong parents, Mami, tapos na po yung inutos niya po. Sagot naman ng mami mo, ang bait ng aking anak. Amen. Balik siya, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Anong naramdaman ng magulang? Di ba natutuwa? Amen. Sabi naman ng kanyang lola, Apo, pakikuha naman yung aking tungkod, yung aking salaming. Nahihirap ako. Hindi ko makita. Iabot naman ng apo mo. Ito po, lola, ang salaming niyo po at tungkod. Pag naibigay ng kanyang apo yung utos niya, anong nararamdaman ng kanyang lola? Di ba masaya? Sasabihin ng lola, thank you so much, apo, ang bait-bait mo. Sagot naman ng apo mo, welcome, lola. Amen? But is you praise the Lord. Pero ang isang bata, ang isang anak, pag hindi tumalima mga minamahal sa kanyang magulang, hindi po pagpapalain ng Diyos. Dahil ang masunuring bata, ang masunuring anak, ay pinagpapala ng Diyos. Amen? Ganon din tayong mga mananampalataya. Ang ating Ama sa langit, walang iba. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, walang iba. Ang ating Diyos na naglikha, naglalang, nagbigay sa atin ng buhay. Walang iba ang ating pinakamamahal na Jesus. Nung ginanap natin, in-apply natin sa buhay natin, ano yun? Sa pangangaral at pagtuturo ng ating mga magulang sa Panginoon, sa ating bukong ginagali Evangelista Willistra Almeida, na may lakip, nakapangyarang pagpapala, meron pong pag-aayuno, pagpupuri, tumimo sa ating puso, sa ating isip, mga minamahal, ang salita at ibanghelo ng mga Panginoon, ang pagtuturo at pangangaral ng ating pong binabisang Pastor Lina si Almeida. Hindi po nawala, hindi po nawaglit. Lagi natin sinasariwa ang mga aral turo ng ating mga magulang sa Panginoon. At higit sa lahat, pilit nating ina-apply, pilit nating isinasagawa dahil ito ay mabuti, ito ay maganda, ito ay pagpapala saan po sa bawat Kristiyano, sa bawat manampalataya na susunod at tatalima at pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pakibasa ngayon John chapter 14, verse 15, at isusunod natin yung Exodus chapter 15, verse 26. The Gospel according to St. John chapter 14, verse 15. If you love me, keep my commandments. Amen. Tagalog. Mga 1, Kapitulo 15, 14. Kung ako'y iniibig, ako ay inyong susundin, inyong sundin ang aking utos. Ang sabi po dito, mga minamahal, Juan Kapitulo 14, versikulo 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. Amen?
Bago tayo umibig sa mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon munang umibig sa atin. Bago tayo magbigay, ang mahal na Panginoon munang nagbigay sa atin. Ano po yun? Yung katugunan, kasagutan sa lahat nating kailangan noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, patuloy na ibinibigay ng mahal na Panginoon sa bawat kailangan, sa bawat panalangin, sa bawat hingi ng bawat Kristyano, sa bawat manampalataya, ibinibigay dahil sinusunod natin. Ano po yun? Yung utos, yung palatuntunan, yung kalooban ng mahal na Panginoon. Bagamat maraming hadlang, maraming ginagamit ang kaaway, hindi tayo natilang, nagpatuloy tayo, sinamahan natin ang pag-ayuno, pananalangin, pagsusumamo. Kaya ang Diyos natin tinatawagan dito ay buhay, makapangyarihan. Everybody say praise the Lord. Iyan ay napatunayan natin sa buhay nating Kristyano, sa buhay manampalataya, sa unang dalangin, pagluhod po ng ating ginagalang minamahal na pastor. Kaya sa bawat Kristyano, sa bawat mananampalataya, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng mga pinagpala magsabing, praise the Lord! Lahat tayo pinagpala. Bakit? Nandito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Narito tayo sa kamay ng mahal na Panginoon. Sabi pa doon sa Hebrews chapter 10 verse 31, kakilakilabot na bagay pa kayo mahulog sa buhay ng kamay ng mahal na Panginoon. Tayong lahat ay nagsumikap, tayong lahat ay nagsusumamo, lagi mga minaman, lagi nating inuuna ang kalooban ng Diyos, lagi natin pinapalguran ang mahal na Panginoon, bagamat mahirap, sinisikap natin. Dahil yun po ang kalooban ng Diyos. Amen? Sabi sa Mateo chapter 6:33, unahin mong mahal na Panginoon lahat ng bagay, ibibigay at ipagkakaloob sa atin ng mahal na Panginoon. Bagamat sa panahon ngayon ng pandemic, hindi tayo pinabayaan, hindi tayo pinagkulang, at hindi tayo pinagkaitan ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ay provider. Ang mahal na Panginoon lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak, ang kanyang mananampalataya, ibinibigay. Yan ay ating napatunayan dahil Diyos na buhay ang ating pinaglilingkuran sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Basahin natin yung Exodus chapter 15 verse 26. From the second book of Moses called Exodus, chapter 15, verse 26. And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Amen. Praise the Lord. God bless you. Ito po sa aklat ng Exodus, Kapitulo 15, versikulo 26. Ganito pong pagkasabi. At sinabi, kung iyong didinggin ang buong sikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Buong sikap natin, pinakinggan ang Word of God, buong sikap natin, pinakinggan ang pangangaral at pagtuturo ng ating mga magulang sa Panginoon. Kaya ang sabi ng ating beloved parents in the Lord, ating ginagamit minamahal na pastor, Willis Almena, kung gusto nyo ng langit, huwag kayong liliban sa gawain ng Diyos. Amen? Sabi ng ating mahal na pastor, ating pong ginagamit minamahal na pastor, Willis Almena, kung gusto nyo ng langit, huwag kayong lumiban sa gawain ng Diyos. At kung gusto nyo naman pagpapala, sundin nyo ang utos ng mahal na Panginoon. Nung tayo sumunod, nung tayo gumawa, nung tayo tumalima, nung tayo po sumagawa, ano nangyari? Di ba pinagpala tayo? Amen. Dumalo yung blessing ng mahal na Panginoon.
dumalo yung pagpapala ng ating dakilang Diyos, maging sa ating mga loved ones, inabot sila ng pagpapala, maging sa ating mga mahal sa buhay, dumating yung mga biyaya, at ito'y nakasama mo. Saan po? Sa paglilingkod sa malapit. Yan ay naging saksi tayo. Yan po ay naganap at nangyari sa buhay natin, sa buhay ng Kristiyano. Dahil ang sabi sa iyo ng doktor nung araw, lahat ng nakareseta, lahat ng bilin ko, sundin mo para mabilis kang gumaling. Dahil nung araw, hindi pa tayo Kristiyano. Amen? Pag nadinig mo yung payo ng doktor, kailangan sundin mo yun, mga minamahal, para sa kabubuti mo. Kung dumating yung time na yun, yung oras na yun, lalo kang lumuba at lalong lumubag yung sakit. Dumating doon sa karamdaman, stage 4, stage 5. Bedridden ka na, wala ka ng pag-asa. Anong sabi ng doktor? Wala ka ng pag-asa. Pinawi ka na lang, hintayin mo na lang kung kailan pa mabubuhay ka. Ibig sabihin, hintayin mo na lang yung kamatay sa tahanan. Ngunit ang mahal na Pinoon ay mabuti. Ang mahal na Pinoon ay punong-puno ng pag-ibig sa atin. Nung tayo lumapit at napakinggan natin ang pagtuturo at pangangaral sa pamamagitan ng TV program, sa radyo program, sa mga krusada, sa radyo program, sa TV program, sa mga krusada, mga minamahal, napakinggan natin ang pangangaral at pagtuturo ng ating beloved pastor, mga minamahal, pagtuturo natin beloved isang pastor. Ginanap mo. Sabi ng ating mahal na pastor, kung ikay merong insomnia, lumapit ka, nagpa-pray ka, mahal na pastor, ako meron sakit na insomnia. Sabi ng ating mahal na pastor, mag-overnight ka. Nung overnight nga, mga minamahal, dumalo siya, 1, 2, 3. Doon pa lang, mga minas, pagtatlo niyang pagdalo. Pag-uwi niya sa kailang tahanan, napakahimbing at tuloy-tuloy na siyang nakatulog ng normal. Amen? Sinunod niya yung utos ng propeta ng Diyos. Praise the Lord. At meron din lumapit sa ating mahal na pastor. Mahal na pastor, meron po akong sakit na ulcer. Sabi ng ating mahal na pastor, mag-fasting ka 3 days. After mo ng fasting, magaling ka na. Sa iyong kalooban, sa iyong isip, meron ka sakit na ulcer, bawal ka magutom. Pero inutos ng propeta ng Diyos, nung ikay tumalima, sumunod, nung ikay nag-fasting, mga minamahal, 1 araw, 2 araw, 3 araw pa lang, doon na tumanggap ka ng kagalingan ni Bala at bilagro, yung sakit mo na ulcer ay 100% pinagaling ng mahal na Pinoon. Amen? Yan ay ating nasaksihan bilang isang Kristiyano. Dahil tumalima kay sumunod ka. Nakita ng Diyos yung faith mo. Nakita ng Diyos yung pananampalataya mo, mga binamahal. Sabi sa Bible, Mateo chapter 17:20, magkaroon ka lang na kasing laki ng butil ng mustasa, ano man ang hilingin mo sa Panginoon, ay walang imposible. Yan ay ating napatunayan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya sa ating pagtalima, sa ating pagsunod, sa panutuntunan ng mahal na Pinoon, o minsan naman tayo ay susubukin ng Diyos. Yung susubukin ka ng mahal na Pinoon. Amen? Kung ikaw ba ay tatalima, kung ikaw ba ay susunod, kung ikaw ba ay gaganap, mga minamahal, susubukin tayo ng mahal na Pinoon. Everybody say, praise the Lord. Diba sa isang kumpanya, pag tayo empleyado sa isang kumpanya, sabi ng yung boss, ang yung supervisor, pakigawa mo na ito. Kinakailangan matapos mo agad. Pero tinitingnan mo yung gagawin mo. Imposible mo matapos kagad, mga minamahal. Imposible mo magawa mo yun, sa dami, mga minamahal. Pero nung kayo tumalima, sumunod, mga minamahal, na merong prayer at merong pagpupuri, humingi ka ng tulong at habag sa Diyos, habag sa mahal na Panginoon, sa unang dalangin ng ating minamahal na pastor, bagamat mahirap ginawa mo. Sinubukan ka, binigyan ka ng pagsubok, kung ikaw ba'y tatalima,
Nung nakita mga minamahal, buong sikap na ginagawa yung trabaho mo, buong sikap mong isinasagawa, bagamat mahirap mga minamahal, pinagsisikapan mo pa rin, pinipilit mo mga minamahal, kinabukasan ikay nag-report doon sa iyong manager, sa iyong boss. Boss, eto na po yung pinapatapos niya. Good job. Amen? Sabi na yung boss mo, good job. Tomorrow increase to salary. Promote sa iyong posisyon. Yung pala, ni-replay doon sa CCTV. Nakita ka. Talagang binuhos mo yung oras at yung araw na yun, sandali na yun. Kaya na-bless ang iyong boss. Kaya sinabi niyo, good job. Perfect ay yung trabaho. Kaya nagkaroon ka ng increase. Nagkaroon mga minamahal ng pagpapala sa iyo. Ganon din sa ating buhay Kristyano, sa buhay mananampalataya. Minsan susubukin tayo kung tayo ba ay susunod. Minsan susubukin tayo kung tayo tatalima. Saan po? Sa utos ng mahal na Panginoon. Dito sa lumang tipan, mga minamahal, sa Genesis. Si Abraham, mga minamahal, ang ating amang Abraham. Ang ating amang Abraham ay magulang natin sa pananampalataya. Amen. Ang ating magulang sa Panginoon, ang ating ginagaling evangelista, Willis Almeida, at minabis ng Pastor Lina si Almeida, sila ang nagturo sa atin, sila ang nagmulat sa atin sa katotohanan. Dinala tayo sa gawain ng Diyos, sa gawain ng mahal na Panginoon, upang tayo pagpalain. Sila po yung ating magulang sa Panginoon. Amen? Ito sa ating babasahin, ama natin sa pananampalataya, walang ibang ating amang Abraham, sinubok siya. Meron pa siyang 3 araw na magbago ang kanyang isip. Itinanaw niya yung kanyang paningin doon sa kanyang pupuntahan. Malayo, mga minamahal. Meron pang 3 araw na magbago ang kanyang isip, ang kanyang puso, kung siya'y tatalima pa o hindi. Ngunit si Abraham, mga minamahal, tumalima, sumunod, at ibinigay niya kung anong inihingi at minimiti at inihingi ng Diyos. Walang iba, ang kanyang anak na si Isaac. Amen. Basahin natin para maintindihan natin sa aklat ng Genesis chapter 22 verse 1 and 4. Pakibasa. The first book of Moses called Genesis chapter 22 verses 1 to 4. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham. And he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Verses 4. Then on the 3rd day, Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off. Tagalog. Dito po tayo sa aklat ng Genesis, ang kabanatay 22, ang talatay 1 hanggang 4. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kaniyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moriah, at ihayin mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kaniyang asno at pinagsama ang dalawa sa kaniyang mga alila at si Isaac na kaniyang anak at nagsibak ng kahoy para sa ahing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kaniya ng Diyos. 4. Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kaniyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. Amen.
Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. I-continuous nyo lang lang basa, mga minamahal, hanggang chapter 12, mga minamahal. Si Abraham, mga minamahal, meron pang pagkakataon na hindi tumalima at hindi sumunod saan? Sa utos ng mahal na Panginoon. Dahil si Abraham, mga minamahal, pinagkalooban po ng pagpapala na anak sa pamamagitan ni Isaac. Sa edad niya na 90 years old, si Sarah, mga minamahal, binuksan ng Diyos ang kanyang bahay bata upang isilang ipanganak si Isaac. Sa edad niya naman ng 100 taon, si Abraham, binigyan siya ng biyaya at anak ng mahal na Panginoon. Dahil siya'y tumalima, dahil siya'y sumunod. Ngunit nakita ng Panginoon, nakita ng mahal na Panginoon, ang kanyang kaisang anak na si Isaac, kanyang pagmamahal, sinubok siya. Ang sabi niya, kung ang mahal na pinagbigay sa iyo, ang Diyos din ang may karapatang kumuha sa iyo. Amen. But is praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung dito naman sa 100 years ni edad ni Abraham, makababasa niya sa chapter 17, 15 hanggang 17. Diyan niyo po yung makikita, mga minamahal. Kaya, sinubok ng mahal na Panginoon si Abraham, hindi niya ipinagkait. Bagamat mahal na mahal niya ang kanyang anak, mga minamahal, ngunit iniingi ng Diyos upang subukin siya. Amen. Upang subukin siya kung ibibigay niya at kung siya ba'y tatalima at kung ba'y siya susunod. Di ba sa atin minsan bilang isang Kristiyano, dumarating sa atin yung sinusubok tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Nung sinusubok tayo ng mahal na Panginoon, yung tinutuwid tayo ng mahal na Panginoon, nililinis tayo ng mahal na Panginoon, lalo tayo nagpupumilit, lalo tayo nagsusumikap dahil makakabuti, ito'y maganda. Pagkatapos ng trials, pagsubok na yon, pagkatapos ng paglilinis na yon, blessing ang darating, pinansyal, material, physical, spiritual. Makikita mo ang tugon at sagot, ang mahal na Panginoon ay mabuti sa atin. Amen. Nung tayo tumalima bilang isang anak ng mahal na Panginoon, bilang isang Kristiyano, mga minamahal, di ba nung araw, wala tayo mga sariling mga tahanan, nangungupahan lamang tayo. Nung araw, wala tayong sariling mga sakyan, nakikisakay lamang tayo. Okay tayo nagkukumute. Nung tayo nagtapat, napakinggan natin ang pagbibigay susi ng pagpapala, napakinggan natin yung turo ng ating mga magulang sa Panginoon. Tayo sumunod, ginawa natin. Tayo po ay nagsakripisyo, nagsacrifice. Nung dumating yung pagpapala, binigyan ka ng sasakyan naman. Ngayon, nagbibilang ka ng sasakyan. Amen? But praise the Lord. Praise the Lord. Yan po'y in-apply natin saan? Sa buhay nating Kristiyano. Sinubukan natin. Ginawa natin. Dahil pag sinubukan natin, wala mawawala sa atin tayo pagpapalain ng Diyos. Dahil habang ginagawa mo yun, habang sinasagawa mo yun, mahirap man, ngunit pinagsisikapan mo, bagamat maraming adlang idinadalangin mo, Panginoon, pangawakan mo ko, tulungan mo ko, sa unang dalangin ng aming mahal na pastor, magampanan ko ang tungkulin ko bilang isang Kristiyano, pangawakan mo ko. Yan po'y ating idinadalangin sa Panginoon. Dito sa ating binasa, mga minamahal, sabi ng ating mahal na Panginoon, inutusan ang kanyang anghel. Ang sabi nga dito sa chapter 12, sabi dito, mga minamahal, sa Genesis, ako na po magbasa. Sabi dito, Genesis Kapitulo 22, talatang 12, at sa kanyang sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anumang, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natakot sa Diyos sa parang hindi mo tinanggi sa akin ang iyong anak na iyong bugtong na anak. Oh.
Ibig sabihin, sinubok at nakita ng mahal na Panginoon yung pagtalima at pagsunod ni Abraham sa mahal na Panginoon. Ganon din tayo bilang isang Kristiyano. Ganon din tayo bilang isang mananampalataya. Napakinggan mo sa gawain, napakinggan mo sa patutuo, sa bawat Kristiyano, sa mga testify, sa mga beloved brethren, beloved sister, beloved brother, napakinggan mo sa preaching, ang sabi mo sa iyong sarili, subukan ko kaya yung napakinggan ko turo ng mga ngaral doon sa gawain. I-apply ko kaya, subukan ko rin. Nung in-apply mo, sinubukan mo. Sino yung pinagpala? Yung kapitbahay mo? Hindi. Ikaw mismong pinagpala. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Sa huling dalawang talata, mga minamahal. Deuteronomio Kapitulo 10, versikulo 12, 13 ang huling talata, sa unang 3:22. From the 5th book of Moses called Deuteronomy, chapter 10, verses 12 to 13. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, to keep the commandments of the Lord and his statutes, which I command thee this day for thy good. Amen. Dito po sa Aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 10, versikulo 12 hanggang 13. Ganito ang pagkasabi, at ngayon, Israel, ano ang hiningi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo siya, mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at kanyang mga patuntunan na aking iniutos sa araw na ito, sa iyong ikabubuti. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Anong hinihingi sa atin ng mahal na Panginoon, kundi tayo po ay tumalima, sumunod, tayo gumanap, ano po yun? Yung kalooban ng utos ng mahal na Panginoon. Amen. But praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating pong beloved visitor, sa ating beloved kagawad ng Katablan, beloved kagawad Helen Rosal, siya po yung nagbabautismo na kanina po. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po magpagaling na yung karamdaman at mag-himala. Sa government tayo, mga minamahal. Di ba pag mayroong policy ang government, protocol, pag sinabi ng ating barangay captain na tayo po, mga minamahal, ay merong policy, pag sinabi, wala nang lalabas dahil may curfew tayo, pag ikay lumabas, mga minamahal, ng oras na yon at ikay tumambay sa labas, automatic, uulihin ka ng pulis. Amen? Dahil di ka sumunod eh. Dapat talaga kayong managot, bigyan ka ng leksyon. Amen? Dahil may curfew nga. Nagsabi na yung barangay kagawad at kaya mga opisyal, lahat ng aking nasasakupan, wala nang lalabas. Oh. Sumunod, mga minamahal, yung kaya mga barangay, dahil mababait, tumatalima sa utos. Di mapayapa. Amen? But praise the Lord. Ganun po yung mabuting mamamayan at maganda sa ating buhay. Buhay Kristiyano at buhay mamamayan sa isang barangay. Pero pag merong pasaway, mga minamahal, malaman mo, ay, hindi sumunod yon. Dapat lang talagang bigyan ng leksyon. Dahil hindi sumunod at hindi tumalima. Ganon din sa atin bilang isang Kristiyano. Bilang isang mananampalataya, mga minamahal. Pag hindi tayo tumalima doon sa utos ng mahal na Panginoon, doon sa utos ng ating dakilang Diyos,
tayo rin hindi pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Biblical, mga minamahal, ano po yung hinihingi ng mahal na Panginoon doon sa mga Israel? Hinihingi, ano hinihingi? Gumanap, sumunod, tumalima upang pagpalain. Kaya nga sabi sa verse, mga minamahal, 11 sa ating binasa kanina, sabi dito, ihanda po natin yung unang 1:22. Sabi sa 13, naganapin mo ang utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan sa aking inutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikakabuti. Amen. Ikakabuti, ikakaganda sa iyong buhay. Dahil pag tayo tumalima, sumunod, pagpapalain tayo. Amen. But is praise the Lord. Iba yung merong willingness, iba yung tao sa pusong sumusunod. Pero pag ayaw niya sumunod, mga minamahal, ay maraming alibayan, maraming dahilan. Amen. Ayaw. Maraming alibay, maraming dahilan. Dahil pag gusto, may paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan, maraming katwiran. Amen? Bali si praise the Lord. Eh pag ikay tumalima, sumunod, pagpapalain ka ng malapinoon, giginawa ka, pagpapalain ka, iingatan ka, at dadaloy ang pagpapala. Ano po yun? Triple blessing, financial, material, spiritual, material. Kaya kang sabi dito, pag hiningi mo, pag ginanap mo, ipagkakalob at ibibigay ng Diyos. Last verse tayo, mga minamahal. Ihanda nating awitin, beloved brother boy. The first epistle of John, chapter 3, verse 22. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. Dito po tayo sa unang sulat ng Juan, ang kabanatay 3, ang talatay 22. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kaniya, sapagkat tinutupad natin ang Kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kaniyang paningin. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Bible reader. Pagpalain tayong lahat ng ating tinutupad natin ang kanyang mga utos at kanyang kalugod-lugod sa kanyang paningin. Yan po, mga minamahal ko, mga kapatid, napatunayan natin sa buhay natin Krisyano, sa buhay pananampalataya. Noon, hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, hanggang sa sandaling ito, mga minamahal, laging ibinibigay, lagi tayong pinoproteksyonan, iniingatan, 10 ng ating mahal sa buhay, na hindi natin kapiling, hindi natin kasama. Sila'y nililigtas, nilalayo sa lahat uri ng karamdaman, nililigtas sila sa lahat ng unang kapahamakan, dahil subok na natin ang ating paglilingkod bilang isang Kristyano. Sa awiting ito, mga minamahal, saan man dalhin ang buhay ko, ako'y susunod sa iyo. Saan man dalhin ang buhay ko, hindi ako makatindi sa'yo. Man ang gawin sa buhay ko, ako'y susunod sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Alam ko ang aking dadahangin, di man madali aking susuungin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, pagpapahingay sa iyong piling. Pagpapahingay sa iyong piling. Sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita mo buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Sabihin
mo at aking susundin. Lahat ng iyong mga balakid, aking itong pagyayamanin, pagkat mahal ka sa akin. Pagkat mahal ka sa akin, sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa, at ako ay may buhay na walang hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa, at ako ay may buhay na walang hanggan. At ako ay may buhay na walang hanggan. Bisa na pa ba kami naman? Saan mo madaling ang buhay ko, hindi ako magkahilig sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako'y susunod sa'yo. Alam ko ang aking palagi, hindi man madaling aking susuungin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, pagpapahingay sa'yo piling. Hallelujah! Hallelujah! Pagpapahingay sa'yo piling. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa, at ako ay mabuhay na walang hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo, na ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa, at ako ay may buhay na walang hanggan. At ako ay may buhay na walang hanggan. Praise the Lord. God bless you po sa lahat mga tumanggap. Pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang nagdala sa inyo rito, mga minamahal. Ang iyong pagtungo rito, biyaya at pagpapala, magaganap at mangyayari sa inyo. Ano po yun? Ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Ang pag-iingat, proteksyon sa inyo. Ano man ang iyong kailangan, iyan ay ibibigay at ipagkakaloob ng Diyos. Grasya ang iyong pagtungo rito. Gagaling ang iyong karamdaman. Babaguhin ka, pagpapalain ka ng Diyos. At ikay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po sa ating mga bisita, sa ating mga panabuhin, sa ating barangay Kagawad, ating Binabed, Kagawad, Helen Rosal, ano man po ang kailangan nyo, wala imposible sa Diyos. Ang di kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Sa ating mga kabataan, ingatan ka ng mahal na Panginoon saan? Sa lahat ng uri ng kapahamakan. Dahil nakita ng Diyos ay yung pagtungo, ang iyong laan ng oras dito. Ang Diyos po nagdala sa inyo rito. Hindi po kayo. Ang Diyos po nagdala sa inyo. Kaya tanggapin niyo po ang pagpapala ng mahal na Panginoon.
Meron pong apat na reglamento. Ang una po ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakinig ng salita ng Diyos. Roma 10:17. Ang paniniwala sa salita at pakikinig sa salita ng mahal. Ang pangalawa po, ang pagsisisi. Yung maka-Diyos na pagsisisi, mga minamahal. Simula nung pagkabata natin hanggang sa oras na ito, marami tayong nagawang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa iyo. Pag tayo nagsisi ng umpisal, saan po sa tao, ang tao po'y marupok, ang tao po'y mahina, ang tao po'y nagkakasala. Pero pag tayo nang umpisal na maka-Diyos, tao sa puso, ang kamay ng Panginoon ay nakabuka upang tayo tanggapin, patawarin, ibigay ang ating kagalingan, kapatawaran ng malapit. Ang pangatlo po, ang bautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig, hindi po pagpapembro, relasyon natin sa Panginoon. Hugasan ka naman ng Panginoon, patawarin ka ng ating dakilang Diyos. Ang pang-apat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Kaya sa lahat mga naririto, pinagpala kayo ng mahal na Panginoon. Nakaraan na po yung pagpapalat biya. Hintayin nyo lang. Darating at darating yan. Ang Diyos po ang nakakalam kung ano po ang iyong kahilingan. Itaas po natin ang ating mga kamay. Tanggapin nyo po ang ating mahal na Panginoon. Sundin nyo po ang aking babanggitin. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na kinapakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Hugasan mo po ako na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Ako'y maglilingkod ng tapat sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Iligtas mo po ako 10 ng aking mahal sa buhay na aking tinanggap na tagapagligtas sa pangalan ng Isus. Sa pangalan ng Isus. Amen. Idalangin po natin sila. O dakilang Diyos, ang mambanal sa langit, pinakamamahanap na Isus. Narito po ang iyong mga anak na tao sa puso kang tinanggap. Nakikita mo ang kalamang puso't kaisipan, manapiroon. Dalangin po namin, isulat mo po ang kailang pangalan ng buhay. Pagpalain mo tumanggap, manapin sa pinansyal, sa material, physical, spiritual. Sa unang dalangin ng aming minamahal na pastor, sa pangalan ng Isus. Amen and amen. Tayo po'y dadako sa ating masiling. Ipatong natin yung ating kanang kamay sa ating ulo. Ano man naman karamdaman natin, ipatong natin ang ating kaliwang kamay. Meron ka sakit sa puso, may arthritis ka, kidney trouble, may rayuma ka, high blood, ang uri mga karamdaman yan, kayo ang nakakaalam, higit sa lahat ang ating mahal na Panginoon. Saway natin sa pangalan ng Isus, tayo po'y magkaisang manalangin, 10 ng ating minamahal na mga bisita sa ating mga tumanggap. Sama-sama tayong manalangin. Humog pa naman banal sa langit, pinakamamahal na Isus. Narito kaming lahat, manapin, nagsusukma mo, nagpapakumbaba. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasalay sa isang po lahat ng mga baguhan namin, mga bisita sa bawat sa amin. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Ipagkaloob mo po ang lahat ng aming mga kahilingan sa mga baguhan, sa mga bisita, kagalingan ng kalamang karamdaman, kalutasan, kalamang problema, mahal na Panginoon. At patuloy mo kaming pagpalain, mahal na Panginoon, sa pinansyal, material, pisikitwal, at maratnan mo kami ilit na naglilingkod sa iyo, na gumaganap sa iyong kalooban. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng aming ginagalibang lista, Will Estrada Almeida, sama-sama naming sinasaway lahat ng uri ng mga karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, kidney trouble, sakit sa puso, rayuma, high blood, mga panlalabo ng mga mata, mataas na blood sugar, mataas na mga BP, sa pangalan ng Jesus, cast out, cast out, cast out, be healed in Jesus' name. Hadlang sa kalamang pagpapala, kahirapan, trias, gawa ng kaaway, panalamig, panunupay-pay, gawa ng kaaway, kahinaan, cast out, cast out, cast out, be healed, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Tayo po ay lumukso. 3 beses tayong sumigaw ng 3 hallelujah, praise the Lord. Wag po tayo magbiro, mga minamahal, dahil po yung hallelujah, praise the Lord, power po yan, powerful, mga minamahal, highest praise. Doon po sa langit, yan po ang mga binabanggit na mga anghel na manapin. Sabay-sabay po, mga minamahal, 3 times jumps. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po. Pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon. God bless you po. Maraming kagawad. Pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon.
Sa ating po minamahal mga kapatiran, sa ating mga bisita, kung nais niyo po magbabautismo, nakaprepare na po yung ating baptismal tab dyan, mga minamahal natin beloved, Kagawad Helen Rosal, siya po yung nagbabautismo na kanina, mga minamahal. Sinugurado nila mga minamahal na siya po mga ibabautiswan, pagpalain po kayo ng ating mahal na Pinoon. Tayo po tuloy-tuloy sa ating mga announcement. Sa araw po ng Martes, mga minamahal, yung ating pong Bible study, mga minamahal dyan po sa dako ng Asingan, yan po ay alas 2 ng hapon. At sa araw din po ng Martes, yan po naman sa Barangay Balite, alas 2 din po ng hapon. Bago tayo magpatuloy, mga minamahal sa ating mga announcement, tayo muna po idadako sa ating pagkakalob nating special offering para sa makaragdagang gastusin para po sa ating banal na gawain. At buong pagkakataon, bibigay ko sa ating beloved brother Noel Samson, siya pong manalangin sa ating special offering. Praise the Lord. Mga ginaganap, mga minamahal, sa araw po ng Webes, mga minamahal, meron na tayong Bible study. Sako po yan ng Malasiki, dyan po sa Barangay Aliaga, mga minamahal, yan po ay alas 2 din po
ng hapon, mga minamahal. Kaya sa lahat ating minamahal kapatiran na may mga dalang mga bunga ng magbabautismo, paki-inform lang po yung ating mga beloved choir member para po sila po ay ma-entertain, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Meron po tayong lehans, meron din po tayong counseling. Kung meron po yung mga katanungan, lumapit ba kayo sa ibang lingkod, mga minamahal. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, at tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Buong pagkakataon ko po, ibigay sa ating binabibali Daniel sa ating closing prayer. At yung ating mga ginamit na mga bangko, pakisuyo lang, pakisalangsang lang po, mga minamahal, para po mabuhat natin mga beloved brother na mga voluntaring tumutulong sa ating banal na gawain. Tayo po'y manalangin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Dakila at mapagpalang banal na sa langit, sa matamis at makapangyarihan mong banal na pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami taus-pusong nagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos, sa matagumpay na iyong banal na gawain sa araw na ito, dakilang Diyos. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, na iyong nilangisan ng bawat yugto ng iyong banal na gawain. At maraming salamat po, dakilang Diyos, sa iyong napakatamis at banal na presensya, at lalo't igit sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aming napag-aralan sa apong ito. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, at sa aming po pansamantalang pag-iwahiwalay, dakilang Diyos, kung paano niyo po kami pinarating na maluwalhati sa iyong banal na gawain. Gayon din po sa aming pag-uwi sa aming kanyang tahanan. Pag-ingatan niyo po kami at pagpalain niyo po kami sa pangunat dalangin pagluhod ng aming ginagalang na beloved pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan.